Hi, hello, yes. Hi, hello, I'm Anton Falsario and I am the friend of Jo. And for today's video, Yes, for today's video, we're gonna eat and we're just gonna hang out and ask ask questions. So, Fred, I have a question for you. okay. So, number one is, does your family know that you're a part of LGBTQ community? Yes naman, kasi nung ever since na nagkaroon ako ng moral, ng that was my elementary days, na napansin ko din sa sarili ko na kakaiba talaga ako. Then, yung tatay ko, unang nakapansin sa akin na ganito nga ako, na medyo baklain, gano'n. Then, wala namang sinabi sa akin yung tatay ko na bakit ganito ako, ganyan. Kasi hindi naman ako naging problema ng pamilya. Tapos habang lumaki ako, tapos high school, mas nakilala ko yung sarili ko na gano'n nga, bakla. Tapos, alam mo ba, Fred, na nag-makeup din ako noon sa sarili ko. Yung kilay ko noon, naka one line. Naka one line yung kilay ko. Tapos, Your high school that time? Oo, that is my high school days. Okay. Tapos, sinabi nung tatay ko, okay lang daw na magbakla. Okay lang na magbakla. Wag lang magbibigay ng pera sa lalaki. Tsaka kailangan formal na bakla. Like, wag mag-makeup or wag magsuot ng mga pambabaeng damit, gano'n. So, right after ng pag-graduate ko nung high school, na nagbakasyon ako sa Manila, doon ko na-realize na hindi pala dapat kailangang baguhin yung sarili. Okay lang na maging bakla. Basta formal. Formal sa paningin ng tao. So, yun. Accept naman nila ako. That's good. Pero, my next question is, what is your preference? Do you have an experience like being in a relationship with a girl? Nagkaroon ka na ng karelasyon na babae before? Yes. Yung preferences ko as part of LGBT is I'm considering myself as bisexual. Oh, really? Okay. Siguro dati bakla talaga kasi alam mo yon, parang nandidiri ako sa lalaki. Pero, you know, habang tumatanda tayo, tapos nag-iiba yung perspective natin sa buhay, then, na-realize ko din na, kailangan hindi tayo mag-stick doon sa ganong, ganong mindset ba, ganon. Then, naano ko din sa sarili ko, na-realize ko sa sarili ko, kailangan ko din magkaroon ng sariling pamilya, magkaanak. Pero doon napapansin ko din sa sarili ko na na-attract na rin ako sa girl. Really? Na dati hindi ko talaga, ayaw ko talaga hindi ako na-in-love sa babae, ganun. Tapos, yung may mga crushes naman ako, pero hindi ko pa na-try na pasukan yung relasyon sa babae. Yeah. So, my next question is, do you plan on courting someone like a girl, like your next relationship, or di mo pa naisip? Like, for now, kasi 2 years na rin akong single right after nung boyfriend ko. okay. So, nagpa-plan naman ako, pero hindi pa sa ngayon. Pero, nire-ready ko na yung sarili ko. Nire-ready ko na yung sarili ko na magkaroon ng girlfriend, ganun. Kasi, bagong experience sa akin yun eh. Kasi that is my first time. Kung sakali na magkaroon ng girlfriend, that is my first time. So, yun. Then, obserbahan ko din kung talaga mag-work siya. Or kung hindi, Okay. But do you think a girl would accept you? Siyempre, kailangan kapag pumili tayo ng babae, kailangan accept din tayo kung ano man yung naging background natin before, kung ano man yung pagkatao natin. Hindi mo naman kailangan na yung like may girlfriend ka pero hindi ka tanggap, hindi masaya yung relasyon mo. So, kailangan makahanap pa din ng partner na tanggap ka kung ano man pagkatao meron. Okay, so
So, since you're working now in Manila, so what did you observe from the LGBTQ here who are in a relationship than the LGBTQ in our province in Oriental Mindoro? Are they more like showy, yung parang holding hands, talaga like that? Anong na-observe mo? Like, anong napansin mo sa kanila? Yung na-obserbahan ko lang is when it comes in a relationship in the LGBT Province. community is more here in Manila, more on showy. More on Like showy. there's a lot of people in here, so wala silang pakialam kung ano man yung status nila, kung makikita ba nilang ibang tao na nag-holding hands sila sa labas, sa public place. Parang parang mas masarap maglabas ng saloobin here sa Manila kaysa sa province. Do you think the people here are more open-minded than Yeah, in the yeah, province? exactly. Dan, pero I think yun talaga kasi ang mga tao naman dito walang pakialaman kahit na ano man yung suot mo, kung ano man yung panlabas na kaanyuan mo. So, Yeah. baliwala lang yun sa kanila. So, kasi pag sa province, once na parang naging showy ka, like, may boyfriend ka na mag-holding hands kayo in the public place. So, parang iisipin mo pag chichismisan ka, ganito. Kasi parang iba sa kanila yun Iba sa kanila yung makakita ng ganong parehong lalaki nag-holding hands, nagkikiss yun in public. Yun. Kaya mas parang prefer ko din talaga na kung magkaroon man ako ng boyfriend, then ipapublic ko siya, like, showy kami parang here in Manila. Okay. So, our country is a Christian country, right? Yeah. But do you think Filipinos are accepting of the LGBTQ? Like, anong masasabi mo? What can you say about the religious people towards? For me kasi, na-convert din ako as a Christian, like yung naging malapit ako kay Lord, then na-realize ko, marami akong na-realize na mga bagay-bagay na yung kailangan, yung mga bagay na accept kay Lord or hindi. Kasi alam ko talaga na pag party ka ng LGBT, so ever since na lumaki kami sa ganong environment, like may na-touch ka sa kapwa mo lalaki, ganyan. Pero in the Christian world, like babae at lalaki lang yung pwedeng pumasok sa relasyon, and mahirap din para sa amin na tanggapin yung katotohanan na talagang babae at lalaki lang. Kasi yun yung sabi sa Bible na ina-accept ni Lord yung babae at lalaki lang, not the same sex. the same sex. So ayun, kaya parang naging, alam mo yun, yung random thoughts, yung parang hindi ka makapag-isip ng maayos kung ano ba yung tama at mali. Pero as a human being, mas sinusunod ko na siguro yung tibok ng puso ko. Pero kasi yung utak natin, binabago tayo niyan. Pero yung puso, once na kapag yun ang ginusto ng puso mo, hindi nasusunod ng mo. Okay. So, if ever the Philippines will allow a same-sex marriage here, so is it still the same? Like, do you think you will still marry a woman in the future, or you will go for the same sex? For now kasi, parang, alam mo yon, parang may gusto ko ng ganon, pero parang binabawi ako ng conscience ko na, bakit kailangang ikasal pa yung parehong kasarian? Why? Is it because you grew up in a Christian family? Yeah, kasi bata pa lang kami, parang pinamulat na rin sa amin na mali yung ganong setup ng relationship. Then tapos ikakasal sa parehong kasarian. Well, for me, parang
dati parang gusto kong i-approve here in the Philippines, pero parang naisip ko din na mali nga yun. Dahil nga yun sa Christianity, yung Have you experienced like discrimination being part of LGBTQ? yes, of course. Hindi naman nawawala sa ano namin yan. Sa community namin yan. Like, syempre, yung may mga taong mababaw yung pangunawa, hindi nila alam kung ano ba yung mga ginagawa nila or yung tinatrato nila sa amin. Na yung alam mo yung feeling na pinaparamdam nila sa amin na iba kami, parang hindi kami kabilang sa ganitong na Accepted sinasabi sa pa nila society. salot, ganun. Ay. Which is mali naman na sabihan kami ng ganun. Pero sa akin, hindi ko pa naman narinig na salot ako. I mean, nakaranas ako ng discrimination pero hindi naman sinabing salot ako. Okay. All right. I don't know what to ask anymore. What can you say about the food? It's our first time here. What's Yeah. the name of restaurant again? I forgot the name actually. I forgot the name. Hold on. So we're gonna rate this Jomosam. Sumusam. Yeah, Sumusam. sumusam. The Somosam. What can you say about the food and then the staff? Actually, this is my first time to eat the Japanese restaurant. So, kasi yung pagkain ko lang dati, ano lang alam mo yun, yung karinderya lang. And that's and this is new for me na makakain ng ganito. Yeah. And It's good to try something Yeah. new, right? And gusto ko talaga matry yung mga different kind of food here sa Manila para hindi na ako maging mangyan pagdating sa mga pagkain. People are calling us Mangyan because we are from Oriental Mindoro. Like Mangyan, they have the connotation that if you're Mangyan, like Oo. you're uneducated, Oo. like you don't know a lot of things. Yeah. Right. What can you Yeah. say about the people who call us like that? Masasabi ko lang sa inyo, hindi man kami lumaki sa sosyalidad na pamumuhay, pero kaya naming ipagmalaki sa inyo na mabuti kaming tao. Yes, yes. We're a good person. And kaya naming makibagay sa inyo kasi lahat naman ng bagay na tutunan. Kung ano man yung kaya nyong kainin, pwede na namin kaya din namin kainin ngayon. Like, may trabaho na kami. Yeah. And, Oo, may work na kami and we can try things, no? oo, something new para sa amin. Yeah. Like, kumain sa mga ganitong for us. restaurant. This is something new for us. We used to eat like a To local food. use this one, the chopstick. Actually, hindi pa talaga ako marunong gumamit ng chopstick. Kaya, alam mo kanina, tusok lang ako sa food. Kasi nga, hindi ko talaga siya maipit. Kasi hindi talaga ako marunong gumamit ng chopstick. So, kaya sobrang, makain ako, ang tagal ko makuha yung food kasi tinutusok-tusok ko na lang siya. Yeah, the same with me. I'm having a hard time. Kasi, pag sa using Mindoro, chopsticks. nakakami lang talaga kami. And that is our way of eating. But, yeah, oo, no? actually, the food is very nice. The food is very nice here. What can you say about the staff? The Can you staff, say about the staff? the staff is very kind. They're so approachable and Yes. they're really entertaining us for what we're going to eat. And yeah, Ano yung line dito? What do you call that? that is made of light. It's a light. It's a light. This one. Yeah, that one. Okay. Yun. Alright, so that's it for today's video, fam. I hope you learned something from us and I hope you enjoyed this video. And yep. Ayan guys, so please like and share. Please subscribe Filipina Mindset and Filipina Mindset. And marami kayo matutunan sa vlog niya. Thank you for watching. Bye.